Chapter 13. Nagpatuloy kami sa biyahe nang hindi nagkikibuan, masyadong masama ang loob ko para pansinin siya. Hindi ko maalis sa isipan ko ang kanyang sinabi. How could he say that he loves me when he can't even answer my question? Ganoon ba talaga kahirap iyon sagutin? Nakabilang lang ako sa labas ng bintana habang patuloy naming binabaybay ang daan patungong Sagada. May mga pagkakataong binubuksan ko ang bintana ng sasakyan para lumanghap ng hangin pero agad ko ring isinasara dahil malamig na ang hangin na tumatama sa balat ko. Magkakasakit kanyan, saad niya. Hindi ko siya pinansin. Dahil may suot na akong hoodie jacket, nagdesisyon akong isuot mismo ang hood nito sa ulo ko para hindi ko makita ang side profile niya. Nang huminto ang sasakyan sa mismong sentro ng Sagada kung saan may gasoline station, nagdesisyon akong bumaba para maghanap ng CR na pwedeng pag-ihian. Bilasan mo, Luis. Nag-text na yung may-ari ng hotel. Okay na raw yung tutuluyan natin. Hihintayin kita. Tumango lang ako sa kanya. Both of my hands are inside my pocket. Grabe, ang lamig talaga. Kung hindi lang talaga ako naiihi, hindi ako lalabas ng sasakyan. Mabuti na lang talaga at hindi ganito kaamag sa Manila dahil kapag nagkataon, paniguradong maaga akong mamamatay. Hindi kaya ng katawan ko ang ganitong lamig. Nagtanong muna ako sa babaeng nakasalubong ko. Kung saan matatagpuan ang public restroom. Mabuti na lang ay alam nito kung saan iyon matatagpuan. Itinuro ng babae sa akin ang daan. Madali ko naman itong nahanap. Pagpasok ko ay pumasok agad ako ng cubicle at saka umihi. Paglabas ko ay naghimalos ako ng mukha at inayos ang pagkakatali ng aking buhok. Ramdam ko ang panginginig ng baba ko dahil sa lamig. Kahit nasa loob na ako ng restroom, hindi nakatulong iyon para maibsan ang lamig na nadarama ko. Pagkatapos ko ay nagmadali akong lumabas ng restroom. May ilan pa akong nadaanan na isang tumpok ng mga kalalakihan na naglalaro ng chess. Mukhang libangan ito ng mga ito at mukhang baliwala na sa kanila ang lamig ng panahon. Siguro ay sanayan din lang talaga. Nang tuluyan akong makalabas sa maliit na eskinita ay natano ko agad ang sasakyan ni Troy. Napahinto ako at sandaling bumantong hininga. Maglalakas na sana ako nang bigla akong may matano na malaking sasakyang paparating. Halos gumigiwang ito sa kalsada. Ang una kong naisip sa pagkakataong iyon ay ang sasakyan ni Troy na nakaparada sa gilid ng daan. Naestatwa ako sa aking kinatatayuan. Sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ko man lang alam kung anong gagawin ko. Narinig ko ang sigawan ng mga tao nang tuluyang bumangga ang truck sa sasakyan ni Troy. Tumilapon ang kanyang sasakyan sa hindi kalayuan. Miss. Saka lang ako natauhan nang may biglang humawak sa balikat ko. Miss, ayos ka lang. Nang inginig ang mga kamay ko, maging ang aking buong katawan ay pinagpawisan ng malapot sa aking nakita. Marahan akong tumango sa babae. Kunot noong pinagmasdan niya ako sa kaagad na bumaling sa sasakyang pinaliligiran ng mga tao. Kasama ka ba noong taong nasa sasakyan? Nag-aalalang tanong nito. Nang bigla kong naalala si Troy ay mabilis akong nagpaalam sa matanda. Tumakbo ako aga patungo sa lugar kung saan ito tumilapon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Patuloy ako sa pagtakbo nang maramdaman ko ang pagpatak ng aking luha sa aking pisngi. Please, no. Please, utang na loob, huwag si Troy. Miss, kakilala mo ba itong sakay ng kotse? Ano mo ang lalaking nasa loob? Tanong ng isang lalaki na nakasuot ng uniforme. Tanod yata ito na nagpapatrol sa area. Opo, kilala ko, saad ko. Magkasiklap ang mga kamay ko ngayon dahil sa kaba. Pinuntahan na siya ng mga kasama ng lalaking nasa tabi ko. Ano mo ang lalaking iyon, miss? Muling tanong ng lalaki sa akin. Di boss ko po, nauutol na sambit ko. Kagawad, malala ang isang ta. Sigaw ng lalaki. Mas lalong bumalong ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Panay ang hikbi ko. Gusto ko man siyang lapitan pero nakaharang ang mga tao roon at pinagbawalan ang kahit na sino na lumapit sa katawan ng biktima ng aksidente dahil darating raw maya-maya ang mga pulis para imbestigahan ang aksidente. Wala akong magawa. Nakatayo lamang ako roon habang pinapanood ang pag-rescue kay Troy. Nang makita ko ang dugo sa kanyang ulo ay naitakip ko ang aking palad sa aking bibig. Walang tigil ang pagpatak ng luha ko habang nakatanaw sa kanyang katawan.
Ilang sandali pa ay naramdaman kong may humawak sa braso ko. Nang mapatingin ako rito ay nakita ko ang lalaking kumausap sa akin kanina. May sinasabi siya pero hindi ko marinig kung ano yun. I was consumed by what happened. Wala akong maramdaman, wala akong marinig. Parang tinatanggihan ng sistema ko ang lahat ng bagay ngayon. Nang makita ng lalaki ang hitsura ko ay marahan niya akong hinawakan sa aking magkabilang balikat. Miss, kailangan ka ng kasama mo. Sumakay ka na roon sa ambulance. Kami na ng mga kasama ko ang bahala sa sasakyan niyo at mga gamit na nasa loob niyon. Sisiguraduhin kong maibabalik sa inyo ang lahat ng iyon. Sunod-sunod ang naging pagtango ko. Hinayla ako ng lalaki patungo sa ambulance. Bago ako pumasok ay inabutan ako ng lalaki ng papel. Napatitig ako roon sandali. Bamantong hininga naman ito at saka inilagay sa kamay ko ang papel na iyon. Tawagan mo ako, miss kapag nasa hospital na kayo, layan ang numero ko para madala ko sa inyo ang mga gamit nyo. Tumanggo naman ako sa lalaki. Pumasok na ako sa loob ng sasakyan. Nakita ko ang pag-aasikas ng mga nurse kay Troy. They're checking her vitals, nilagyan rin siya ng oxygen at panay ang tingin ng mga ito sa kanyang blood pressure. Kayo po ba ang kasama ng pasyente? Tanong ng lalaking nurse. Tumanggo naman ako. Ngumiti ito sa akin saka tinapik ang espasyo sa kanyang tabi. Umusad naman ako para makaupo sa kanyang tabi. Kitang-kita ko na ngayon ang kalagayan ni Troy. Wala pa rin itong malay. Kumusta siya? Tanong ko sa nurse. Sandali itong nag-isip bago sumagot. Sa ngayon po ang alam lang namin ay maayos pa rin ang kanyang paghinga, pero hindi namin alam kung anong epekto ng aksidente sa kanyang katawan lalo na sa kanyang ulo. Nang marinig ko iyon ay muling tumulo ang luha sa aking pisngi. No one expected that this accident would happen. Natatakot ako. Natatakot sa mga posibleng mangyari kay Troy. Pinagsiklap ko ang aking mga daliri at saka ko roon ako yumuko. Gusto kong abutin ang kanyang kamay upang hawakan pero hindi ko kaya. Kasalanan ko kung bakit iyon nangyari. Kung hindi ako nagsabing iihi muna ako, kung sana ay tiniis ko na lang ito at hinintay na makarating na lang kami sa hotel, edi sana hindi ito nangyari. Buong biyahe ay nakatitig lang ako sa kanya. Hindi pa naman kami okay. Kung kailan kami hindi okay saka pa ito nangyari. Pakiramdam ko ay parusa itong nangyayari sa akin. Kung sana lang hindi na ako nagpumilit na malaman ang sagot sa tanong ko, sana okay kami ngayon. Siguro wala kami sa ganitong sitwasyon. It was all me. It was all my fault. Pagdating namin sa hospital ay tumabi na lang ako habang nagkukumahog ang mga nurse sa pagtakbo kay Troy sa loob ng emergency room sakay ng stretcher. Hindi ako sumunod doon. Hinanap ko agad kung saan matatagpuan ang CR at doon ako umiyak ng umiyak. Nang mapagod ako ay mabilis ako nang naghilamos at lumabas doon. Sa labas ng emergency room ako naghintay. Ilang sandali pa ay may doktor na lumabas. Hinubad nito ang suot na face mask at lumapit sa akin. Kayo ho ba ang guardian ng pasyente? Tanong nito sa akin. Mabilis akong tumanggo. Pinilit kong patatagin ang aking sarili habang kausap ng masinsinan ang doktor. Ang sabi nito ay kailangan daw nilang operahan at tahiin ang medyo malaking sugat nito sa ulo at kailangan nila ng desisyon ko mismong oras din na iyon kaya pumayag naman ako agad. I have no choice but to agree on their terms. Natatakot ako na kapag tumagal ang pagdedesisyon ko ay mas lalong manganib ang buhay ni Troy. Halos 3 oras na akong nakaupo sa waiting bench nang maalala kong may iniabot na papel sa akin yung lalaki kanina. Naglakad ako patungo sa admission area kung saan mayroong mga nurse. Dahan-dahan akong lumapit para manghiram ng telepono sa isang babaeng nurse doon. Mabuti na lang at mababait ang mga nurse dahil pinahiram nila ako ng telepono. Sumagot naman agad ang lalaki at sinabing pupunta na rin daw siya ng hospital. Sa lobby na ako ng hospital naghintay. Saktong may telebisyon doon, napaangat ang tingin ko nang makita sa isang newsflash ang nangyaring aksidente kanina. Napanood kaya iyon nina Mama at Chase? Ano na lang ang sasabihin ni Rie at Rio kapag nalaman nila ang tungkol dito? Napahinga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Miss Louise Dizon. Nagmulat ako agad nang marinig ang pangalan ko. Nakita kong muli ang lalaki na tumulong sa akin kanina. Ito po lahat ng mga gamit na na-recover namin sa sasakyan,
aniya sabay bilang sa duffel bag na dala ko at ang bag na naglalaman ng mga importanteng gamit ko. Inihiwalay po namin yung mga gamit na hindi nakalagay sa bag, aniya sabay abot sa akin ng isang clear plastic. Mabilis kong kinuha ang mga gamit namin at nagpasalamat sa lalaki. Napag-alaman ko ring siya ang leader ng mga kagawad na nagpapatrol tuwing gabi sa area. Sinubukan kong mag-abot ng pera bilang pasasalamat pero tinanggihan nito iyon. Walang gana akong naglakad pabalik sa waiting bench. Pagkaupo ko ay narinig ko ang pagtunog ng aking phone. Nagmadali akong kunin ito. Nang makita kong si mama iyon ay agad ko itong sinagot. Hello anak. Anong nangyari? Nanonood ako ng balita ng, ate, anong nangyari? Ate sumagot ka naman please. Nag-aalala kami. How are you? How is Kuya Troy? Napapikit ako ng mariin habang pinipigil ang pag-alpos ng hikbi sa aking bibig. I know I was old enough to handle this pero noong marinig ko ang boses ni mama ay pakiramdam ko hindi ko kaya ang ganito. Maria, nanginginig ang boses na tawag ko kay mama. Anak, okay ka lang ba? Naitakip ko ang aking palad sa aking bibig. Inilayo ko ng bahagya ang phone sa aking bibig saka humugot ng malalim na hininga. Ma, naaksidente si Troy. Ma, nasa operating room siya ngayon. Maging ang aking paghinga ay pidgel. Ayokong malaman nila na umiyak ako ngayon. Ayokong magmukha akong mahina sa gantong pagkakataon. Tumahimik ang kabilang linya. Tunog lang ng kanilang paghinga ang aking naririnig. Dumaan ang ilang minuto bago muling nagsalita si mama. Ikaw ba, ligtas ka? May masakit ba sa'yo? Nasaktan ka ba anak? Hindi po. Pero si Troy ma, anak. Kailangan mong magpakatatag dyan. Ikaw lang ang makakapitan ni Troy lalo na at masama ang kanyang lagay ngayon. Sasabihan ko agad ang dalawang magkapatid para alam nila. Huwag kang aalis dyan at bantayan mo kung anong sitwasyon niya, naiintindihan mo ba, Luis? Elle stayed there for another 4 hours. Sa buong 4 na oras na iyon ay nakatulala lang ako. In the span of 4 hours walang ibang pumapasok sa isipan ko kundi ang mga nangyari bago ang aksidente. I can't help but to blame myself repeatedly. Alam kong walang sino man ang may gusto sa nangyari, gayunpaman, pakiramdam ko pa rin ay kasalanan ko. Miss, ayaw niyo po bang magpahinga muna? Tanong ng nurse sa akin na kanina pa naglalakad pabalik-balik sa area. Tipid akong ngumiti sa nurse at saka umiling. Sigurado po ba kayo? May bakanteng room po kami rito, pwede po kayo humiga at magpahinga sandali. Nagpasalamat ako sa nurse at sinabing okay lang ako. Magpahinga, gusto kong matawa. Dapat bang isipin ko pa ang pagpapahinga ngayon? Parang ang selfish ko naman kung magpapahinga pa ako lalo na at alam kong kritikal ang kalagayan ni Troy ngayon. Naihilarnose ko ang aking palad sa aking mukha at muling tumingin sa nakasarang pinto ng operating room. I will wait until you come out. I believe that you'll survive this. Hindi mo ako pwedeng iiwan. Hindi ko kakayanin. I didn't sleep even though I feel sleepy the whole time I was waiting outside. Ang haba ng oras na itinagal ng operasyon. Nang lumabas ang doktor ay agad akong napatayo sa aking kinauupuan. Nang makita ako nito ay agad itong lumapit sa akin at tipid na ngumiti. Doc, kumusta po ang lagay ng boss ko? Bumantong hininga ito sa katuluyang ngumiti. He's safe now. Kailangan na lang namin na i-monitor siya sa liko ng ilang araw bago pwede na siyang ilipat sa ward or kwarto para roon magpagaling habang ini-examine namin ang kanyang katawan. Kapag nagising siya kailangan niya pang dumaan sa iba't ibang tests para masigurong maayos ang kanyang kondisyon. Tumulo muli ang luha ko. Hindi dahil malungkot ako kundi dahil sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. I think you should rest too. You seemed tired, saad nito. Tumanggo naman ako. Sinamahan ako ng nurse sa isang kwarto na available para roon magpahinga. I want to rest. I badly wanted to. Pero kahit anong subok ko na ipikit ang mga mata ko ay hindi nananatiling aktibo ang utak ko. I tried changing my positions in bed. I tried turning off the light pero hindi pa rin ako makatulog. Kinaumagahan ay sunod-sunod na dumating ang mga kapatid ni Troy. I thought they will get mad at me, but they're not. Instead, tinanong pa nila ako kung ayos lang ba ako. Ate Luis, you haven't slept yet. Ayaw mo bang matulog muna? Nag-aalalang tanong ni Rio sa akin.
Napaangat naman ng tingin sa akin si Rie na kasalukuyang nagbabalat ng mansanas. Oo nga ate, you have dark circles na oh. Mamaya mukha ka ng zombie, sige ka. Pagbibiro ni Rie. I gave her a small smile. Tumayo ako sa kama at inayos ang pagkakatali ng buhok ko. You know, kahit magmukha akong zombie, maganda pa rin ako. Elle joked as well, trying to lighten up the mood. Tumawa si Rio. Hindi mo naman kailangang sabihin. Alam naman naming maganda ka. Kaya nga na in love sa'yo si kuya eh. Hindi ko alam kung anong i-react sa sinabi ni Rio kaya ngumiti na lang ako. Binato naman ni Rie ng balat ng mansanas ang kayang kapatid. Sa tingin mo ba dahil maganda si Ate Luis kaya siya nagustuhan ni kuya? My gosh Rio kahit kailan napakababaw mo. Can't you see that Ate Loyus have it all? Hindi lang maganda, mabait din at maalaga. Tapos matagal na nilang kilala ang isa't isa. Sabi nito sabay subo ng hiniwa nitong mansanas. Hinayaan ko na silang magsagutan doon. Nagtungo ako sa banyo para maghilamos. Nang mapatingin ako sa sarili ko sa salamin ay muntik na akong mapa-atras nang makita ang hitsura ko. Gulo ang buhok at may eye bags. Tama nga si Rie, konti na lang magmumukha na akong zombie. Mabilis akong naghilamos at naghugas na rin ako ng katawan. Hindi ko kayang maligo dahil talagang napakalamig dito. Napakasuwerte ng hospital na ito sa Baguio dahil hindi na nila kailangan ng aircon. Nagpalit na rin ako ng damit. Sinukli ko ng maayos ang buhok ko saka lumabas ng banyo. The moment I went out the bathroom was the moment someone came in the room. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang makita si Leon na nakatayo sa harapan ko ngayon. Pagkakita niya sa akin ay mabilis siya lumapit at agad akong niyakap ng mahigpit. Luis, I thought you're... Hindi niya na naituloy ang kanyang sasabihin nang hinawakan niya ang mukha ko at ineksaman ito ng kanyang paningin. Hep, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Saad ni Rio kay Leon. Huminga ng malalim si Leon bago lumayo sa akin. Nanatili ang tingin ko sa kanya habang si Rio naman ay humawak sa braso ko para ilayo ako sa kanya. Hindi mo ba alam na girlfriend na siya ng kuya ko? Leon raised both of his hands. I'm sorry. I know. It's just that I thought kasama siya sa aksidente. I'm sorry I didn't mean to react that way. Nanatili ang pagtitig ko sa kanya. Si Rio naman ay mukhang hindi naniniwala sa sinabi nito. Nang tumingin ito sa akin ay tipid ko itong nginitian. Aalis na ako, saad ni Leon. Akmang tatalikod na siya nang lumapit ako sa kanya para hawakan ang kaniyang braso. I had to do that para pigilan siya. Lumingon ako sa dalawa at nagpaalam na lalabas muna ako sandali. Bumalik ka agad ate ha, paalala ni Rio. Opo, sir, masusunod po. Ngumuso ito at bahagya pang pinaningkitan ng mata si Leon. Si Rie naman ay tumango lang sa akin. Nang lumabas kami sa kwarto ay saka ako napabuntong hininga. Habang naglalakad kami ay panay ang sulyap niya sa akin. Nang makita ko si Leon, biglang may nagsulputang tanong sa isipan ko. Bakit siya nandito? Paano niya nalaman ang tungkol sa nangyari? I kept those questions in my head hanggang makarating kami sa garden area sa labas ng hospital. Sobrang lamig kaya napayakap ako sa sarili ko. Bakit ka nandito? Iyon ang unang tanong na lumabas sa aking bibig. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Nagkataong sa main city ng Baguio ako na-assign since last week. And I heard about what happened from your mother. Kumunat ang noo ko. Kay mama, tinawagan ka ni mama. Naguguluhang tanong ko. Tumango naman siya. Maybe you don't know about it but we have communication. Before I left your house before, I asked for her number. I just want to ask for an update from time to time about you. I want to know if you're happy or you've been well taken care of by Troy. Bumaling ang tingin ko sa madamong lupa ng hardin. Well, about that, pakiramdam ko hindi ko masasagot iyon. Bago pa lang naman kami ni Troy, hindi pa rin naman nagtatagal magmula noong naging kami. Tumingin ako kay Leon. Thank you for that. I appreciate it a lot. Natahimik kaming dalawa habang nakatanaw sa mga halaman sa paligid. You know that I will be here whenever you need me, right? He asked. Honestly, I never thought of that. For the past 2 days I've been thinking about Troy. As for what I remember about Leon, ang alam ko lang ay nasaktan ko siya.
He's so kind to me. Kahit na hindi siya ang pinili ko, narito siya ngayon para kumustahin at i-check kung okay ako. Close talaga kayo ni Mama no? Mahina siyang tumawa. Not really. Bihira nga rin siyang mag-reply sa akin. Kaya nagulat ako noong tumawag siya sa akin at ibinalita ang nangyari sa inyo. Muli akong napatulala. That was truly unexpected. I said. I saw him nodding. No one wanted that. Yes, no one really wanted what happened. Leon lang ang inisip ko para gumaan ang pakiramdam ko. But that thought that I was to blame, iyon ang hindi ko maalis sa isip ko. Nanatili pa kami ng ilang minuto sa labas ng ospital. Inihatid niya ako pabalik ng kwarto bago siya umalis. I can see that he really likes you ate. Napatingin ako kay Rie nang marinig ang kanyang sinabi. She shrugged. I mean, him. Leon. He really likes you. I can feel it. Too bad for him that you chose kuya. Naglakad ako palapit sa kanya at saka umupo sa dulo ng kama kung saan siya nagpapahinga. I wonder what did he feel when you declined his love just to choose kuya. Ngumiti ako ng tipid. It was never easy to choose. Pareho silang mabait. Pareho silang maalaga. Nakita ko ang malungkot na hitsura ni Rie. But at least, if you choose Leon, you will never feel the sadness you're feeling right now. Napatitig ako kay Rie. Natural lang naman na malungkot. Naaksidente ang kuya mo. Umiling siya. That's not what I'm talking about, Ate Luis. Napayuko ako nang marinig ko siyang bumanto ng hininga. I know what she's thinking. Pero ayoko lang talagang isipin ang bagay na iyon sa ngayon. Gusto mo bang kumain? Pag-iiba ko ng usapan. Mukhang naintindihan naman agad ni Rie kung bakit bigla ko nang iniba ang topic. Nauna na siyang tumayo sa akin at naglakad palabas. Iniwan na namin si Rio roon dahil tulog ito at ayaw naman naming gisingin. We wandered around the hospital after we eat. Lahat na yata ng pwede naming gawin, ginawa na namin para lang hindi kami makaramdam ng pagkabagot. Nang bumalik na kami sa kwartong tinutuluyan namin ay nagpahinga na rin kami. Luckily, I am able to sleep this time. Kinaumagahan ay nagising kami sa sunod-sunod na pagkatok ng nurse. It was so early when he brought us the good news we've been waiting for. Finally, nagkamalay na si Troy. Nagmadali kaming pumunta sa intensive care unit. Lakad-takbo ang ginawa namin ni Rie at Rio. Halos makabangga na kami ng ibang taong naglalakad sa area para lang makarating agad doon. Alam naming hindi kami pansamantalang papasukin ng sabay-sabay sa loob nito dahil mahigpit ang protocol na isa lang muna. At alam kong kailangan ng mga kapatid niya na makitang maayos ang kalagayan niya. Ate Luis, gusto mo bang ikaw na ang pumasok? Tanong ni Rie. Umiling ako sa kanya. Kung mayroon mang dapat na pumasok sa loob, si Rie yun. Tumanggaw naman ito at isinuot ang binigay sa kanya ng nurse na damit at face mask. Nakamasid lang kami ni Rio sa kanya mula sa labas. Seeing him awake and fine, pakiramdam ko ay nabunot na ang nakatarak na malaking tinak sa aking dibdib. Nakahinga na ako ng maluwag. Mabuti na lang at dininig ng nasa itaas ang panalangin ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Rio kaya lumapit ako sa kanya para aipatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Napatingin naman siya sa akin at ngumiti. He's finally awake. Bulong niya habang nakatingin sa kanyang kuya. Nakita kong nakikipag-usap si Rie kay Troy. For some reason, I can see that he's still struggling on talking. May kakaibang takot sa mukha ni Rie nang humarap siya sa akin. Sumunod ang tingin ni Troy sa akin. Napatingin din ako sa kanya ng diretso pero agad na bumalik ang paningin ko kay Rie. I was trying to read her mind but I couldn't. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng tingin na yon. I can't help but to be curious. Maya-maya ay tumayo na siya at saka lumabas ng room. Ako ang unang lumapit sa kanya para tanungin kung kumusta ang kuya niya. Tipid siyang ngumiti ang bahagyang iniwas ang kanyang paningin sa akin. May problema ba, Rie? Tanong ko. Hindi ko alam pero bigla na namang bumalong ang kaba sa aking dibdib. Ate, huminto siya. Nakita ko ang kanyang paglunok ng sariling laway bago naglakas ng loob na magangat ng tingin at diretsyong tinitigan ang mga mata ko. May problema ba? I asked, smiling. I tried to hide my worry. Pinipilit kong patatagin ang sarili ko. Hinahanap ka ni kuya sa loob.
Mahinang sambit niya. Parang ayaw pa niya itong sabihin sa akin. Bumaling ako sa nurse. May inabot sa akin itong damit na kulay asul na kailangang isuot at face mask. Bago ako pumasok sa loob ng kwarto ay hinawakan pa ako ni Rie sa braso. Hinintay ko kung may sasabihin siya pero sa bandang huli ay umiling lang siya. Hindi ko maiwas ang maguluhan sa mga aksyon ni Rie. The sadness in her eyes is so visible. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung lungkot niya. Hindi ba dapat masaya siya ngayon dahil nasa maayos na kalagayan ang kanyang kuya? Bago ako pumasok sa loob ay nakita kong lumapit siya kay Rio at may ibinulong dito. Nang mapansin ako ni Troy ay agad itong ngumiti sa akin. Hi love, bati niya, bahagya pa siyang napapaos nang banggitin iyon. Hindi ako sumagot bagkus ay hinawakan ko agad ang kanyang kamay. Tumulo agad ang luha sa mga mata ko. I wanted to say sorry for everything. I wanted to tell him that it's because of me. I want to tell him how much I love him. Pero imbes na sabihin ko iyon sa kanya at umiyak lang ako ng umiyak. His hand is trying reach my face. It's okay, Leah. I abruptly stopped crying when I heard the name he called me. Wait, did he call me Leah? Napabitaw ako sa pagkakahawak sa kanyang kamay. He called me Leah. He called me Leah. He called me Leah. Leon lang ang paulit-ulit na pumapasok sa utak ko. Leah, what's wrong? Are you angry? I'm sorry. Hindi ko sinasadya na ma-accident. I'm sorry kung pinag-alala kita. I don't remember how it happened. I don't clearly remember much. Basta ang alam ko, narito ako kasi na-aksidente ako. I'm sorry, love, he said, trying to reach for my hand. Anong nangyayari? Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari. I don't understand. Why does he kept on killing me Leah? I am not Leah. I'm Luis. Tumayo ako. I cleared my throat before speaking. I am not Leah. Luis ang pangalan ko, mahina kong sambit. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. He shakes his head in disapproval. You're Leah. Ano bang pinagsasabi mo, mahal? Umiling ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Troy. But Leah is dead. I'm not Leah. My name is Luis. I saw him shakes his head repeatedly. Maya-maya ay bigla nang tumunog ang apparatus sa kanyang tabi. It gave the doctor the signal to come in. I saw him struggling in breathing. Wala akong magawa. I was shocked that I couldn't process everything at this moment. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa kanya. Mabilis akong inilalayan ng nurse para makalabas ng ICU. Agad naman akong sinalubong ni Rio at Rie. They gave me a worried look. Hindi ko alam ate kung anong nangyari kay kuya. But he asked for Leah. He thought you're Leah. What Rie said confirmed everything that bothers my mind. Nang makabalik kami sa kwarto ay agad na humiga si Rio sa kama. Si Rie naman ay kinuha ang kanyang laptop. She said she has to attend their online meeting for today. Banilinan niya naman ang kanyang kapatid na mag-check ng messages nito sa sariling laptop dahil baka meremi na raw itong pending na schoolworks. Hindi naman siya pinakinggan ng kanyang kapatid. Dahil halatang antok ito ay nakatulog na ito agad. Samantalang ako naman ay kinuha ko lang ang trench coat ko at malit na bag. Sinuot ko ang coat at inayos ang pagkakasabit ng bag sa balikat ko. Aalis ka ate? Tanong niya Rie. Tumanggo naman ako sa kanya. Sinabi kong maglalakad-lakad muna ako sa labas. May malapit kasi na park sa hindi kalayon. May mga food stalls din doon. Karamihan ng mga binibenta doon ay maiinit na pagkain gaya ng lugar, puto bumbong at mga kakanin na bagong luto. Agad kong inilagay ang aking mga kamay sa loob ng aking trench coat bago naglakad palabas. Maglalakad na sana ako nang makita ko ang isang pamilyar na figure na nakatayo sa kabilang parte ng daan. Leon smiled and waved at me. I don't understand. Kapag malungkot ako, bigla na lang siyang lumilitaw sa harapan ko. Umayos ako sa pagkakatayo at saka gumanti ng kaway sa kanya. Lumingon muna siya sa kaliwa't kanan bago tumawid patungo sa akin. Bakit ka nandito? It was the same question I asked him before. It wasn't my plan to go here. Kaso, bigla kitang naalala. Wala rin naman akong balak na pumasok sa loob. For sure hindi matutuwa ang mga kapatid ni Troy kapag nakita ako.
So I just stood here, waiting for you to come out. Kumapit lang ako sa pagtitiwala. And now you're here in front of me. Tumingin ako sa kanya. This man is really something. Matapos ko siyang ipagpalit sa best friend ko, narito pa rin siya sa harap ko. He still cares for me. He truly has a pure soul. Rie was right about him. Kung sana lang si Leon ang pinili ko, sana hindi ako nasasaktan at nahihirapan ng ganito. Inalis ko ang aking tingin sa kanya. Bumaling ako sa mahabang daan at napabuntong hininga. Gusto mo bang pumunta ng park? Tanong ko sa kanya. He simply nodded. Pareho kaming hindi nagsasalita habang naglalakad. Inaliw ko ang aking sarili sa pagtingin sa mga hardin na nadadaanan namin sa bawat bahay. Noong unang beses kong pumunta rito noong bata pa ako, sobrang saya ko noon dahil malamig sa lugar na ito. I love cold places. Kaya pinangarap ko na paglaki ko, dito ako titira. He said out of the blue. Napatingin ako sa kanya. There I realized he was looking at me. Ngumiti siya sa akin. I plan to build a house here soon. I don't understand why does he have to say that to me. Not that I'm not interested. Pero hindi ba dapat yung mga ganoong bagay ay hindi muna sinasabi dahil baka hindi iyon matuloy? Bakit mo sinasabi sa akin? Kapag yan hindi natuloy. Pananakot ko sa kanya. Tumawa siya ng mahina. You're like my mom. Pareho kayong naniniwala sa Garian. I sighed heavily. How's your family? Naisip kong itanong. He shrugged and started walking again. Ayun, okay naman. Most of the time, they're asking me about you. Lalo na si Hendrix. Aniya. Muli siyang natawa. Marahil ay naalala niya iyong mga pagkakataong hindi kami magkasundo ng kapatid niya. He misses you. Kahit na lagi kayong magkaaway. Ako naman ang natawa. His family is such a treasure to me. Kahit mahirap lang ako, tinanggap nila ako sa kanilang tahanan. And his mom and his youngest brother. They're such a sweetheart. Nang makarating kami sa park ay agad akong naghanap ng bakantang bench na pwedeng upuan. Ang kaso, naaga ng swing ang atensyon ko. Hindi ito gaanong mababa, sapat lang ang taas nito para sa akin. Sumunod naman sa akin si Leon. Umupo rin siya sa swing na katabi ng inuupuan ko. Tell me, what's bothering you? Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko sa kanya kung anong tumatakbo sa isipan ko. But at some point, seeing him here beside me, it made me feel safe. Leon is a good man. I know he would understand everything I am going to say. He finally woke up. Sabi ko, napatingin naman siya sa akin. I can see that he's trying to read my facial expression, but failed. And, hindi ba dapat masaya ka ngayon? Kasi gising na siya. Meaning, he's safe. After several weeks or months ng recovering stage, he'll go back to normal. Umiling ako ng marahan. Kung sana lang ganoon kadali ano. Kung sana lang pwede ibalik ang lahat sa normal. Sana pwede i-rewind ang mga pangyayari. Kung pwede lang, kung kaya ko lang. Nagsimula na namang pam-attack ang luha sa aking pisngi. Hindi siya nagsalita. Pinanood niya lang ako. Hindi naman ako mahilig umiyak sa harapan ng ibang tao, but for now, ginawa ko na, hindi ko na kasi kaya. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko, konti na lang bibigay na ako. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at tumingin sa kanya. Nagising nga siya, pero hindi niya naman ako nakilala. And you know what's worst? He thought that I was his first love. Thought he was Leah, his dead girlfriend. Umiwas ako ng tingin sa kanya at saka napatulala. He thought I'd be happy. Because I know in my heart that I made a right choice of loving him. Ngayon hindi ko na alam. I put my arms on my eyes to hide my tears. Ang sakit-sakit na. I want to be with him right now. I want to tell him that I am happy that he finally wakes up. But how can he do that? How can stay beside him kung ibang tao ako sa paningin niya? I thought he made the right choice, Leon. Humihikbing sambit ko sa kanya. +15, bonus Leon was there. He's just listening to me. He wasn't saying anything. And that makes crying easier for me. We stayed there for almost an hour. He said he wants to walk me back to the hospital, but I declined.
Sinabi ko sa kanyang kaya ko na. Kaya ko naman talaga. I can take off myself. I know I can. Pagkabalik ko sa hospital ay huminga muna ako ng malalim bago pumasok doon. I put my hands in the pockets of my trench coat saka dir-diretsong naglakad patungong intensive care unit kung saan naroon si Troy. I can feel my tears starting to form kaya naman ay tumangala ako at pumikit ng neren para pigilan iyon. Ma, gusto niyo po bang pumasok sa loob? Tanong sa akin ng nurse. I simply nodded at her. Muli, binigyan niya ako ng panibagong scrub cover at face mask. Ngumiti ito sa akin at binuksan nito ang pinto. Hintayin ko na lang po kayo rito sa labas. Saad nito. Nagpasalamat ako sa nurse at sa katuluyan ng pumasok sa loob. Dahan-dahan akong umupo at pinagmasdan ang kabuuan ng kanyang mukha. As much as I want to touch his face, pinigilan ko ang sarili ko. Kahit na gustong-gusto ko na siyang yakapin o hawakan man lang ang kamay niya, hindi ko pa rin ginawa. Ang kaninang luha na pinipigilan ko ay nagsimula ng palm attack sa aking pisngi. I swallowed hard. Akala ko mahal no ako, pero bakit ngayon siya pa rin ang nasa isip mo? I whispered. Alam kong hindi niya iyon maririnig dahil tulog siya. Pero gusto ko lang itanong iyon sa kanya dahil hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Gusto kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Napakapit ako sa gilid ng kanyang kama habang pinipigil ang aking mga hikbi. Akala ko naka-move on na siya. Kasi ang tagal na noon. Ang tagal-tagal na noon. Pero totoo pala iyong kasabihang kahit anong gawin mo, hindi basta-basta malilimutan ng isang tao ang kanyang unang pag-ibig. Tama si Mama. Dapat pinag-isipan kong mabuti. Mahal kita. Mahal kita, Troy, nanghihinang sambit ko. Nang hindi ko na makayanan ay tumayo na ako. Mabilis kong pinunasan ang pisngi ko saka tumalikod sa kanya. After returning the scrubs to the nurse, nagpasalamat ako rito muli at nagpaalam na. Mabagal ang paglalakad ko patungo sa kwarto. Hinalma ko pa ang dibdib ko at siniguradong walang bakas ng pag-iyak ang aking mga mata. Ate Luis. Napabangon si Rio sa pagkakahiga sa kama nang makita akong pumasok. Si Rie naman ay bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Saan ka galing, ate? Tanong ni Rio. Naglakad ako patungo sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Mataman kong tinitigan si Rio saka ngumiti sa kanya. Nagpahangin lang ako sa labas at naglakad-lakad na rin. He just nodded when he heard what I said. Umusad siya palapit sa akin at marahan inihiga ang kanyang ulo sa balikat ko. Dahil sa ginawa niya ay napangiti naman ako. He held my hand. Maingat niya itong pinisil-pisil. Ate, does it hurt? He asked all of the sudden. The thing is, even though I know that they knew about it already, hindi pa rin ako sanay na may nagtatanong ng sa akin ng ganoong bagay. Pinisil ko rin ang kanyang kamay saka ako marahang tumango. Oo naman. Masakit. Sobrang sakit, Elle answered with honesty. Kahit naman sabihin kong hindi rin sila maniniwala. Kaya mas mabuti nang maging totoo. Baka sakaling kapag naging totoo ako sa nararamdaman ko ay mabawasan ng konti bigat na nararamdaman ko. Alam mo naman siguro na mahal ka ni Kuya diba? Muli ay tumango ako. It was a selective amnesia, ate. And for some reason, hindi ka niya maalala bilang ikaw. He thought you were Ate Lea. The doctor said it was a temporary amnesia. Marahil ay na-shock ng husto ang brain ni Kuya. He'll be back soon. Makikilala ka rin niya ate. Kailan? May specific date ba para malaman kung kailan niya ako maaalala muli? May assurance ba na maaalala niya ako ulit? Zero baka habang buhay ay akalain niya na lang na ako si Lea. Instead of talking back and fire her some questions about Troy's condition, tanging ngiti lang ang iginanti ko kay Rie. I know they're struggling too. I know that they're worried too. Ayoko nang dagdagan pa ang iisipin nila. I stayed in our room for the rest of the day. I was silently crying until I felt sleepy. The day repeats over and over hanggang sa mailipat na sa kwartong ito si Troy para magpagaling. It will be our last day here in Baguio dahil ang plano ni Rie at Rio ay ilipat siya sa hospital sa Metro Manila. After days of staying here, Rie and Rio went back to Metro Manila to secure everything. Rie is the temporary OLC of the company while Troy is recovering.
I sent Rie everything she needs, lahat ng files ng kliyente. I know how Troy works and from time to time, I'm calling Rie so I can help her and guide her on the things she doesn't know yet. Leah, nakagat ko ang aking ibabang labi nang marinig ko ang pagtawag niya sa akin ng Leah. It's been days since he started calling me that. Hindi ako sanay, pero kailangan kong magpanggap na masaya ako, na ako nga si Leah. Ang sabi rin ng doktor ay mas mabuti na palagi raw akong nasa tabi niya dahil ang main priority namin ngayon ay maghilam ang mga pisikal na sugat niya. He has to heal physically first at mas magiging mabilis iyon kapag nakasuporta ako sa kanya. Marahan kong isinara ang laptop at lumingon sa kanya. Mabilis akong tumayo para lumapit sa kanya. May kailangan ka. He shakes his head a little. He tapped the space beside him, his way of telling me to sit next to him. Pagkaupo ko ay agad niyang kinuha ang kamay ko. Pinagsiklap niya ang aming mga daliri. Inilapit niya ang likuran ng kamay ko sa kanyang bibig upang halikan ito. Thank you for staying by my side, Leah. Alam kong marami akong kasalanan at pagkukulang sa iyo, but I swear this time, babawi ako. Napatitig ako sa kanya. I suddenly remembered what the doctor said to me last night. Aside from having a selective amnesia, ang sabi ng doktor, bumalik ang isipan ni Troy sa kanyang mga nakaraang alaala. And he's living in it right now. Noong mga panahong buhay pa si Leah. It's okay, huwag mong masyadong isipin yun. Ngumiti naman siya. I'm sorry if I'm making you feel less special because of Luis. Luis is truly important to me, kaya please huwag ka sanang magalit sa kanya. Sa loob ng ilang araw kaming narito, ngayon niya lang binanggit ang pangalan ko. Ngayon lang, I grabbed that specific opportunity to ask him. Do you remember Luis? Elle asked. Tumango naman siya. Of course, how can I not remember her? She's my best friend. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kanyang kamay kaya naman napatitig siya sa akin. Luis is doing well, she's a nurse now. She finally reached her dream of becoming what she wants in life. I can now set her free. Hindi ko alam kung anong sinasabi ni Troy. Set me free. Set me free from what? I don't understand. Magtatanong pa sana ako sa kanya nang bigla siyang lumapit para halikan ako sa labi. I promise to love you. Yung totoong pagmamahal na gusto mo, ibibigay ko na yun sa'yo. Please, huwag mo akong iiwan. I can set aside everything. I can stay away from Luis if you want. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon ay muli niya akong hinalikan. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa batok ko. Ginawa niya iyon para mapalalim ang aming halikan. I closed my eyes and responded to his kisses. Pero agad din akong lumayo sa kanya nang maalalang hindi ako ang hinahalikan niya sa kanyang isipan, it was Leah. What's wrong? Hindi mo ba nagustuhan ang halik ko? Nag-aalalang tanong niya. Umiling naman ako. Not that. You need to rest, Troy. We can kiss again when you're finally healed. Seryoso naman siyang tumango. Tatalikod na sana ako nang bigla akong may maalala. Prepare yourself, uuwi na tayo ng Metro Manila, mamayang gabi. He smiled at me and nodded. I will. Pagkatapos kong ayusin ang mga schedule na kailangan kong i-send kay Rie, minabuti ko munang lumabas ng hospital. Tulog pa rin naman si Troy at siguradong mamaya pa siya majay gising. Pinabantayan ko muna siya sa nurse dahil ang sabi ko, kakain muna ako sa labas. I brought a face mask and trench coat outside. Mas malamig ang panahon ngayon compare sa mga nakalipas na araw kaya naman kailangang nakadoble pa ako ng damit para hindi ginawin ng sobra. Pagkasuot ko ng coat ay inilagay ko agad ang aking dalawang kamay sa loob ng bulsa nito.